Mga boss, dalawang pinakamalaki, makapangyarihan, mahalagang tao sa ating bansang Pilipinas. Ang nakaraan, FPRRD at ang kasulukuyang PBBM. 6.84 trillion ang inutang noong panahon ni Duterte. Pero ginamit yung iba sa Bell program at ginamit din ang iba sa COVID pandemic response. At may nakita tayong big accomplishment sa panahon ni Duterte. PBBM, 5.34 trillion ang inutang sa loob ng mahigit 3 years. Tapos wala tayong big accomplishment. Halos magkasing laki na ang inutang ng BBM admin sa panahon ni Duterte pero walang big accomplishment. So yan ang malaking pagkakaiba, mga boss. Nakita natin at hanggang ngayon ay nakikita natin ang mga ginawa at iniwang legacy ni FPRRD. Isa na nga lang dyan, mga boss, ang matagal lang hindi masolusyonan ng kahit sinong umupong presidente ng Pilipinas ang Manila Bay. Mga boss, ang tambak na basura doon sa panahon ng mga nakaraang administrasyon, mga presidente ay hindi nila ito nalinis. Mga boss, mayroon lang silang mga solusyong ginagawa pero hindi nila nalinis ang babahong Manila Bay na puno at tambak ng basura. Pero sinabi ni FPRRD na dumaan na inyong panahon, huwag nyo akong batikusin dahil hindi nyo naman nalinis iyon. Sa panahon ni FPRRD, mga boss, hanggang ngayon ay naaalala natin siya dahil napakalinis na ang Manila Bay na ginawa ng tourist spot ngayon dyan sa Manila, mga boss. At marami na tayong nakikitang mga tao dyan dahil wala na yung mabaho ang Dolomite Beach. Yan, mga boss, na marami ng isda na isang indication na malinis na yung Manila Bay. Hindi lang yan, build projects, marami siya, mga boss. Isa na nga dyan, ang hindi natin makalimutan, ang ginawa ni PRRD ay baguhin niyang 10 years ang driver license at passport na hanggang ngayon ay napapakinabangan ng maraming Pilipino at naaalala natin siya pag nakita or kumukuha tayo nito. Ang isa sa mga pinakamalagang nagawa ni FPRRD ay nung panahon ng pandemic, mga boss, na isa yon sa mga 6.84 trillion na bahaging pera na ginamit ni FPRRD para mailigtas at mabuhay ang mamamayang Pilipino sa malawakang sakit na yon, mga boss, na buong bansa ay nagkaroon nun. So ginamit niya, pinambili niya ng mga gamot, bakuna para mailigtas ang mamamayang Pilipino. Marami pa, mga boss, at hindi natin isa-isahin. Punta tayo sa PBBM administration. 3 years na ay wala pa siyang nagagawang mga proyekto, mga boss. Build. Kundi nag-ribbon cutting lang siya dahil yun ay tinapos pero under FPRRD pa yung mga yon at itinuloy niya lang sa kanyang administrasyon ngayon. Pero marami nga ang nahinto na dahil hindi niya na itinuloy dahil wala ng budget, mga boss. Umpisa pa lang ng pag-upo ni PBBM ay tumaas na agad yung presyo ng mga sibuyas, mga boss. Sibuyas, bawang, asukal, nagtaasan yun, mga boss. Kaumpisa pa lang niya. At talagang hanggang ngayon ay naumpisahan niya at lagi lang niyang pinapangako sa kanyang mga zona ang kanyang accomplishment. Pero yun din ang nagbibigay daan para siya ay mabigo at mapahiya dahil kagaya ng flood control na sinabing niyang makatapos na, ayun, biglang bumaha at nakitang wala naman pala. So under PBBM administration, mga boss, laki na ng utang, 5.34 trillion, halos magkatumbas na sa 6 years na pamumuno ni FPRRD, pero maraming nagawa at nagawang mga proyekto, build projects kaysa panahon niya ngayon na ang tinutukan ay tugisin ang mga Duterte
Yun ang kanyang legacy mga boss, nilaanan ng malaking pera para hindi na makatakbo si BP Inday Sara sa 2028 election at ang una nilang nagawang accomplishment ay dalhin sa dahig ICC si FPRRD. At hanggang ngayon ay puro korupsyon ang balita at laman sa mga social media mga boss na 805 billion peso ang pinamahagi sa iba't ibang politiko mga boss na pera ng taong bayan at hanggang ngayon ay walang nananagot at nakukulong na malalaking isda mga boss at malaya na nakikinabang at masaya sila ngayon. So mga boss, kayo nang humusga kung sino ang magaling para sa inyo, ang nakaraan o ang kasalukuyang administrasyon. Nasa inyong kamay ang pag-husga mga boss.